Hinapan ng mga otoridad na tuntunin si retired Major General Jovito Palparan. Ni hindi raw siya gumamit ng telepono, anumang electronic gadget habang nagtatago. Pero ang naging mitya sa kanyang pagkakahuli nang siya'y mag-withdraw sa ATM. Nakatutok si Marisol Abduraman. Malapalos daw si retired Major General Jovito Palparan sa dula sa pag-iwas sa mga tumutugi sa kanya ng halos 3 taon. He was in Zambales and in Bataan, but bago makarating yung mga operatives natin doon, nakalista rin siya. He can hide inside the house for days without even getting sunshine or, ganun siya katyaga. Hindi raw nila basta-basta nasundan si Palparan dahil hindi raw gumamit ng telepono o anumang gadget. Hanggang nitong linggo, may nag-tip sa kanilang 3 buwan na raw itong tumutuloy sa Santa Mesa. At kaninang madaling araw, nakita si Palparan na nag-withdraw sa isang ATM, kaya sinundan siya hanggang makapasok sa bahay. Hindi namin alam kasi yung mga nakatira ho doon sa bahay na yun, hindi naman ho sila active na makihalubilo sa labas, saka bihira lang naman din ho nandyan sila. So kanina lang ho yung operation nila, doon lang ho namin nalaman na nandyan pala ho siya. Mainam na rin daw ayon sa AFP na napasa kamay na ng mga otoridad si Palparan bago pa man siya makuha ng Special Operations Group ng NPA kung saan siya wanted kahit pa man noong aktibo pa siya sa serbisyo. He was really a aggressive officer na talagang strong anti-communist and he really did his job well. Yung human rights violation, hindi namin tinotolerate yan. That's why yung tall order of the day, the marching order of the day is to defeat the enemies of the state without violating human rights. Si Palparan ang itinuturong nasa likod ng pagdukot sa UP students na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño noong 2006. Pero itinatanggi ito ni Palparan. December 2011, ipinaaresto ng Malolos RTC si Palparan dahil sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Pero hindi lang sina Cadapan at Empeño ang sinasabing biktima di umano ni Palparan na tinuguri ang berdugo ng mga militante. Naging notorious siya noong nadesino bilang Commanding General ng 7th Infantry Division sa Central Luzon. Sa kabila nito, kinilala siya ni Nooy Pangulong Gloria Arroyo sa kanyang State of the Nation address noong 2006 dahil sa kampanya laban sa mga rebelde. Noong taong din yon, binuo ni Pangulong Arroyo ang Melo Commission upang imbestigahan ang extrajudicial killings ng mga militante at mamamahayag. Bahagi ng resulta ng investigasyon, meron daw ebidensyang maaaring pagsuspetsahan si General Palparan at iba pang personalidad sa militar para sa hindi mabilang na pagpaslang at dahil hinayaan o kinonsinti nila itong mangyari. Di naman na itago ni Justice Secretary Leila de Lima ang tuwa nang makaharap ang mga ahenteng nanguna sa pag-aresto kay Palparan, pero hindi raw dito matatapos ang investigasyon. Tumulong sa kanya, nagkup sa kanya, iimbestigahan mo talaga namin kung sino-sino sila. Dahil nga po, labag din sa batas yan, yan din po ay isang criminal offense, obstruction of justice, and harboring fugitive from justice. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.